God bless you po, beloved. Para Orlando magaling. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal po ni Jesus. Sa iyong banal at matamis na presensya, iyong pinadama sa basa namin. Maraming salamat, mahal po ni Jesus, sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir. Higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak niyo matatapat. Sa pagkarang salita, mahal po Panginoon, ikaw magpala. Sa ganakin ako magawa, umasa lamang ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Taking siya nasawain lahat yan ang kaaway, binding of Satan, in the name of Jesus. Tingnan sa milimandaw siya na posing spirit and command you in Jesus' name. Kasal-kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. I'd like also to greet and acknowledge the presence of beloved in-laws, ating beloved Minister Pogs, Puri natin Malapino, God bless you po. Binabati ko rin natin lahat mga beloved preachers, beloved co-workers, ating mga instrumentalists, mga choir members, sa ating mga webcast viewers, and sa inyo lahat na mahal. Magandang hapon po. Puri natin mahal na Panginoon Jesus. Kindly read the book of 1 Thessalonians chapter 1, verses 6 up to 10. Unang Tesalonica, Kapitulo 1, 6 hanggang 10. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita ng malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng mga nananampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Akaya. Sapagkat mula sa inyong nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin, kung paano nangapasok kami sa inyo at kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. So verse 6, kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita na may malaking kapighatian. Ang pagtanggap ng salita ng Diyos may kasamang kapighatian. Amen? Yan sinabi dyan, na may katuwaan sa Espiritu Santo. May kagalakan, pagtanggap ng salita, pero may kasamang kapighatian. Bakit may kasamang kapighatian ang pagtanggap ng salita ng Diyos? Dahil mayroon kang susundin. Amen? If you want to obey the Word of God, you have to deny something. Mayroon kang i-reject. Mayroon kang i-deny sa buhay mo. Yan sinabi ng Malapino. If anyone will follow me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. So malinaw sa Balsulatan, receiving the Word of God has with much affliction. Mayroon malaking kapighatian. Yan po ang sinasabi dyan. At sa 7, ito po isinulat ni Pablo para maintindihan ng mga Kristiyano ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng mga nanampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako, ay natanyagan iyong pananampalataya sa Diyos. Diyan malalaman, diyan matatanyag na may pananampalataya ka. Kahit na may kapighatian, sumusunod pa rin tayo sa kanyang kalooban. Amen? Everybody praise the Lord! Ano pat kami ay wala lang kailangan magsabi pa ng anuman. 9. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Sa verse 9. For they themselves show us what manner of entering in we had unto you. Doon sa 9, sa Tagalog. And now you turn to God from idols to serve the living and true God. Kindly, yung 9, pakibilis. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin, kung paanong nagsipasok kami sa inyo, at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan, upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Nakarating yung salita ng Diyos doon sa pinangaralan ni Pablo na mayroong kapighatian. Nung tinanggap nila, nagtiis sila ng kapighatian. Ganun na ganun sa ating panahon, hindi nababago. Kung tatanggapin mo, ipamamuhay mong salita ng Diyos, may kasama yang kapighatian. Amen? At napatunayan na totoo yung salita ng Diyos na dala ni Pablo. Totoo yung salita noon. At yung salita na dinala ngayon natin mga pastor ay hindi nagbabago. Totoo rin. Nilaki pa ng mga tanda at ebidensya. Amen? Kaya mga nakarinig, nangagbalik sila sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Tayo, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan ng araw. Ngunit, nung tinanggap natin ang salita na mayroong kalakip na tanda, na mahal, naglingkod tayo sa Diyos na buhay at tunay. We are now serving the Lord. From idols, we are now serving the true God, ang buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin, manapay, no? Nakilala na natin, manapay, noon, hindi lang po yung mga idol, hindi lamang yung mga Diyos-Diyosan na mga imahe ng mga santo, hindi lamang po yung mga Diyos-Diyosan na tinutukoy sa Biblia. Lahat ng mga bagay na umaagaw sa ating puso mula sa pagsunod sa kanyang kalooban, mula sa totoong pag-ibig sa Diyos, lumang umaagaw sa buhay, sa puso natin, ang tawag po dyan, Diyos-Diyosan. Amen? Ano mang mahalaga sa iyo sa mundo na ito, kisa sa Diyos, ang tawag sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Anything that you give importance more than God, the Bible calls it God o gods. Diyos-Diyosan. Ano mang umihila sa atin, nagbibigay tayo halaga sa isang bagay higit sa Diyos. Trabaho man yan, material na bagay man yan, o kaligayahan man yan, pleasure, things of the world. Ang tawag po dyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Kaya dapat anak ng Diyos, alam mo,
na isa lang ang mimahalin mo ng pinakamataas na uri ng pamamahal. Ibigay mo ang pinakamahabang panahon sa Kanya. Walang iba, ang buhay na Diyos, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pag hindi natin ibigay yung pinakamataas na pagsunod sa Kanya, pinakaunas siya sa lahat ng bagay, manghuhulog tayo doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang ating topic sa araw nito, ignoring God's voice. Ang pagwawalang bahala sa tinig ng Panginoon. That is our topic for today. Ignoring God's voice. Pagwawalang bahala sa tinig ng Panginoon. Napakaraming tao, even Christians, are falling to just ignoring the voice of God. In one way or another, God is speaking to you, but you are not hearing it. Hindi po natin napakakinggan. Why? Because our minds are just focusing on the things of the world. Akala natin ang Diyos hindi nangungusap. Araw-araw nangungusap. Hindi lang natin naririnig. Dahil ang ating puso ay napupunta sa mga bagay dito sa sanlibutan. Nangyari na yan during the time of Noah. Noah was preaching the word of God, giving warning to the people that there would be a calamity coming. Meron daw darating na delubyo, sabi ni Noah. Magpapadala ang Diyos ng delubyo sa buong mundo. Pero the people are just ignoring. Hindi nila binibigyan ng pagpahalaga. Sabi nila, hindi mangyayari. At hindi lamang yon, kanila pang nilibak si Noah. Kanila pang kinutya si Noah. Hindi na nga sila niniwala sa pangaral ni Noah, kanila pang kinutya si Noah. Pag kinutya mo, pag hindi mo sinunod yung nangangaral na pinadala ng Diyos, Diyos mismo ang hindi mo sinunod. Malakpakan natin, mga Pinoon. Children of God, you must be very, very careful. Hindi na bababa ang Diyos dito to speak to you. He will be using our beloved pastors and the preachers na kanilang tinuruan para ipadala ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos at sa mga tao sa mga mundo during the end times. Amen? Ano nga sabi niya sa Matthew 24:37? Inuulit natin ito, ilamahal, dahil nandito na po tayo sa huling panahon. Baka maabutan tayo ng critical na mga nangyayari na hindi tayo nakahanda. Kasi gano'n na gano'n nangyayari sa mga tao sa panahon ni Noah. Noah keep on preaching the word of God, but the people are just ignoring it. Sabi nila, ay, hindi mangyayari yan. Matagal pa yan. Can you read? Matthew 24:37-39. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nakagunaw sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, hindi alam ng marami. Panahon ni Noah, ayan o, 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, o Noah, o Noe, pareho lang yan. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ba yung nangyayari? Ano ba ang
ginagawa ng mga tao during the time of Noah. Sapagkat gaya ng mga araw bago ang pagkagunaw, sila ay nagsisikain, nagsisiinom at nangag-asawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Anong ibig sabihin yan? Bago dumating yung pagkagunaw, nagsisikain, nagsisiinom, ibig sabihin, worldliness. Nagmamahal sila sa sanlibutan. Hindi naman masamang kumain, hindi masamang uminom, hindi masamang asawa. Pero yun lang, doon lang sila nakapokus. Hindi nila pinapakinggan yung sinasabi ng Diyos sa mamagitan ng kanyang prophet na si Noah. Worldliness, one of the hindrances in heeding God's voice. Isa sa mga hadlang para hindi natin masunod ang tinig ng mahal na Panginoon at hindi natin mabigyan pagpapahalaga ng kanyang tinig ay worldliness. Pagmamahal sa mga bagay sa sanlibutan o pagkamakasanlibutan. Kasi nagsisiinom, nagsikain, pag-asawa, yan ang mga bagay sa sanlibutan. Doon lang sila nakapokus sa mga pangkatawan na mga gawain. Mayroon mas mahalaga pa dyan. Bagay na espiritual, salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Mas mahalaga yan sa pag-ain at pag-inumin, sa inumin. Yan sinabi ng masulatan. Sabi ni Job, mas binigyan ko ang salita mo higit sa aking araw-araw na pagkain. So the Word of God, the voice of God, and the Word of God must be important to us than our daily bread. Araw-araw natin ang pagkain. So yun ang panahon ni Noe. Nakapokus lamang sila sa mga bagay dito sa mundo. 39. Di ba pwede mabilis? Paglipat natin ng talata. Ang sabi dyan, and knew not until the flood came. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Bakit hindi nila nalalaman na darating na palang paggunaw? Kasi nakapokus lamang sila sa mga bagay sa sanlibutan. Ganon na mangyayari in the last days. Sa huling panahon na ganon. Hindi malalaman ng iba na masyado na mapanganib ang nangyayari sa mundo. Hindi nila alam kasi nakapokus lamang sila dito sa buhay sa mundo. Pero kung lagi kang nakapokus sa salita ng Diyos, pinapalagan mo ang tinig ng banal na espiritu, pinagpala ka. Dahil bago mangyari yan, iligtas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Yung paggunaw, hindi nila alam. Dapat alam nila. Diba? Yun ang sinasabi ng masulatan. Dapat alam nila yung paggunaw. Dapat alam nila na darating. Pero hindi nila alam. Why? Kasi nakapokus lamang dito sila sa mga bagay dito. At sila ay tinangay na lahat. Tinangay ng tubig lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Huwag sana mangyari sa maraming tao sa mundo. Na dumating yung disaster, darating ang kapahamakan, na sila'y makakasama doon, mapapahamak. Dapat malalaman nila. And it is our duty, bilang tinawag ng Diyos sa panguna ating mga pastor, ang ating katungkulan, sabihin ang katotohanan, sabihin ang salita ng Diyos, sabihin na tayo na sa huling mga araw na kailangan ibigyan mo ang Diyos, paglikod ka ng totoo. Dahil ang mga bagay dito ay pansamantala. Ang mga bagay na sabihin ng Diyos ay yun ang pinakalabaga. Dahil yun lamang ang mananatili magpakailan pa man. Amen? Ang mga hadlang sa pagkikinig ng tinig ng Diyos. Luke chapter 21 verse 34. Ito yung umahadlang sa atin. Kasi kaya hindi natin napakakinggan. Hindi natin naramdaman na ang Diyos nangungusap na pala sa atin. 21:34, Lucas.
Lucas 21:34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalisingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Tatapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Mag-ingat tayo, minamahal. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan. Parang masakit pakinggan, katakawan, no? Pero yan sinabi ng mahal na Panginoon. At sa kalasingan, inulit-ulit po natin, lahat po ng bagay na sobra sa Biblia, ang tawag doon ng kalasingan. Akala natin ang paglalasing, yung alak lamang, hindi po. Lahat ng bagay na ginagawa ng tao na sobra, ang tawag doon paglalasing. Sobrang Facebook. Mula umaga hanggang magdamag, inumaga na, naka-Facebook pa rin. Ang tawag dyan, lasing sa Facebook. Pag lahat ng bagay na sobra, paglalasing. Pero ang sobrang pagpupuri, malalasing ka na bala ng Espiritu ng ating malapit. Yun ang maganda. Sobrang paglilingkod sa Diyos, maganda yan. Dahil malalasing ka ng kapangyarihan ng ating malapilon. Pero sobrang paggawa sa mga bagay sa mundo, yan ang maghahadlang sa atin para mapakinggan ang tinig ng ating Diyos na buhay. Kaya sila. At sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Drunkenness and cares of this life. Pagsusumakit, pag-aalala. Yan ang umahadlang sa iba. Kaya hindi masyadong sinusunod ang kalooban ng Diyos dahil nag-alala sa buhay. Ano ba ang kinabukasan ko? Di mo natin alam na ang Diyos ang may-ari ng kinabukasan natin? Palagpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi na masama maghanda na tayo ng kinabukasan natin. Pero number one ay handa natin, paano natin sundin ang kanyang kalooban. Yan ang number one na dapat ihanda. Yung kaluluwa natin. Amen? Kung may panahon tayo, kung mahabang panahon natin sa paghanda ng ating kinabukasan, mas mahabang panahon mo para sundin, para alamin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Some people are wasting their times in the things of the world, but giving very little attention to what the Lord is saying. Marami mga tao nagugugol ng mahabang panahon just in preparation for their future in this world. You are not against in the preparation. Hindi tayo kontra doon sa nagpe-prepare kailang buhay dito. Pero dapat mong malaman na mayroong mahalaga pa dyan. Ihanda mo ang kaluluwa mo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Baka dumating, karabasan na natin, panahon ni Noah, yung baha ay naging silo. Dapat alam nila na may darating. Bakit hindi nila alam? They are not ready. They are just preparing for the present for their present lives. Sa kasulukuyang buhay lamang sila nakatuon, minamahal. Kinalimutan nila na mayroong darating na buhay. At yung buhay na yan, bagong makamtan, kailangan humiwalay ka sa kasalanan sa mundo. You have to separate yourself from the system of the world. Kailangan hiwalay ka sa sistema ng mundo. And in our time today, you must be separated from the system of the Antichrist. Because the world is being controlled by the evil people. Mga taong ginagamit ang demonyo para dayain ang mga tao. Yan ang nangyayari sa ngayon. Anak ng Diyos, ito yung duty. Alamin mo, para magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Nagsusunog natin ng kilay sa pagbabasa ng mga libro
para sa ating kinabukasan sa mundo, dapat magsunog ka lalo ng kilay sa pagbabasa at paghahanda para masunod mo malaman mo ang salita ng Diyos. At para handa ka, hindi dumating na zero ang araw na yan, hindi mapanganib sa iyo, kundi kaligtasan para sa iyo. Dahil nandito ka, hindi para gawin ang sarili mo, ang gusto mo. Nandito tayo para sundin at gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Colosas 3:2. Colosas 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Hindi ako may sabi niyan. Do not get mad at me. Kayo nanood sa mga bahay. Huwag kayo magalit sa akin. I'm not saying my own word here. What we are declaring to you is the word of God. Amen? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Masyadong malinaw yan. Ilagak. Sabi ng iba, bakit? Hindi na ba kayo pwedeng mabuhay dito? Wala akong sinasabing ganyan. And the Word of God is not saying that. Ang sinasabi ng masulatan, siya palagi ang una. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Siya ang mahalaga. O, maraming pinagpala dito, ating mga kapatid, di ba? Maraming pinagpala sa pangunguna natin, mga pastor. Bakit? Inuna nila. Kahit dumaan sila sa hirap at mga trials, hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila, naglingkod. Kaya sila ngayon, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? But if you are already reaping the blessings, do not put your trust on the blessings. Diyan tayo minsan nasisilo. Pag pinagpapala na tayo, nababawasan na yung ating time sa mahal na Panginoon. Pag pinagpapala ka, sabi na David, pag dumarami ang pagkain mo, dumadami ang pagpapala mo, sabi ni David, huwag mo ilagay ang puso mo doon. Dahil bonus lang yan sa katapatan mo, sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Manatili kang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan sinasabi naman ng sulatan. Hindi masama ang material. Dapat marami ka niyan. Pero kung yan ang magwawala, aalis ng puso mo sa Diyos, gawan mo ng paraan para mabalik ang puso mo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Amen? Yan po yung mga hadlang para hindi natin mapakinggan yung tinig ng Diyos. O hindi natin mapahalagahan ang kanyang sinasabi. Yan po mga hadlang. Katlo, Tito 2:12. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talata po ay 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, the last of the world. Lahat sa mundo, lahat dito, pag hindi tayo magbantay, mahihila tayo sa kahalayan dito. Lahat ng mga labag sa kalooban ng Diyos nandito. Dapat hindi tayo mahila dyan. Tayo hiwalay. We are a chosen generation. Pinili ka ng Diyos. Pinili upang magpuri at maglingkod sa Kanya. Habang nandito tayo sa sanlibutan. Amen? Ay marapat na buhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. We should live soberly. Mabuhay ng may pagpipigil. Di ba?
Dapat may marunong magpigil eh. May mga Kristiyano, ayaw magpigil. Kahit alam niya na nakasalanan na, sabi, bahala ng Diyos sa kahinaan ko, bahala siya magbago sa akin. Hindi na nga ang Diyos bababa para baguhin ka. Yung salita niya, sapat na yan para matakot ka at mabago ang buhay mo. Amen? At hindi lamang salita. Not only the Word of God, we have the Spirit of God. Dalawa ang nagbabago sa buhay natin. Dalawa ang pwede magbago sa iyo. The Holy Spirit and the Word of God. Amen? Pag lagi mong naramdaman Holy Spirit, mababago ka. O kaya naman, mababago ka sa magitan ng salita ng Diyos na nababasa mo o napakinggan mo. Yan sinasabi ng masulatan. The Holy Spirit and the Word of God. Yan po ang pwede mag-transform sa atin. Mawala tayo sa mga pita sa mundo na ito. The Word of God is more than enough para masunod mo ang kalooban natin malapinon. At kung sumusunod ka, may takot ka sa salita ng Diyos, lalapit sa iyo ang Banal na Espiritu. Kaya matagumpay ka na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan. Ng mundong ito, ng sanlibutan ito. Kasalukuyan. Kasi mayroong mga nagtuturo, magiging banal ka lang sa kabilang buhay. Pag nandito ka pa, nasa mundo ka pa, hindi ka magiging banal. Diba? Kaya nga mayroong tinuturo na pag namatay ka, punta ka muna sa purgatorio, kasi sa purgatorio, doon mo babayaran ay yung kasalanan. That is deception. Daya po yan. Sa Biblia, it is appointed unto man once to die. After this, the judgment. Mamatay ang tao pagkatapos susgahan. Wala na purgatorio. Sa manunod siya bahay, walang purgatorio sa Biblia. Ang purgatorio kasi tinuturo ang mga reliyon, doon ka lilinisin. Pagkatapos mo magbayad ng kasalanan mo doon, punta ka na sa langit. That is a big lie. That is deception. Daya po yan. Sa Biblia, pag namatay ang tao, husgahan sa agad. Saan sa pupunta? Impero, langit. Dalawa lang yan. Pero pinagpala kayo, pag nandito ka sa tunay na katotohanan, tunay na iglesia, pag namatay ka, diretso ka sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya may sakripisyo dito, may pagtitiis. Pero pag nawala ka sa mundo, diretso ka sa langit. Di ba? Yun ang bunga ng mga sakripisyo natin, ninyo. Mahaba ang pagsamba. Di bali na, may sakripisyo kaunti. Di ba? Wala ka ng kaligayahan sa mundo. Di bali na. Dahil pag nawala ka sa mundo, diretso ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Kayo mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man nga mangingibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kayong mga ngalunya, ang tinutukoy yung mga ngalunya, yung niibig sa sanlibutan. Akala natin ipapangalunya yung babae, lalaki. Mayroon kang puset, ibang karelasyon. Akala, yun ang pangalunya. Pangalunya yung, pero hindi lang yun. Sa Biblia, pag iniibig mo sa libutan, nangangalunya tayo sa Diyos. Malapayan natin, malapayan. Amen? Ganun kalawak yung adultery. Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ng pagkipag-ibigan sa libutan ay pakipag-away sa Diyos? Ang tawag po sa nagmamahal sa libutan ay nangangalunya sa Diyos. Pero kami na mahal na iba. Di ba? Dapat ang pagmamahal mo hindi matumbasan ang pagmamahal mo sa Diyos, sa ating mahal na Panginoon Jesus. Pag nabawasan yan, malaki ang pag-ibig mo sa sanlibutan kaysa sa Diyos. Ang tawag sa atin, adulterer, mangangalunya. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan
ay nagiging kaaway ng Diyos. Di ba? Ang sino mag-ibig? Maging kaibigan ng salibutan. So do not be in friendship with the world. Nandito ka lang sa sanlibutan para gawin ang kayang kalooban. Hindi para makipagkaibigan dito. Ang ating kaibigan number 1, ang ating mahal na Panginoon. At ang mga anak ng Diyos, yan ang kaibigan natin. Pag kaibigan mo sa libutan, madadala ka ng mga ginagawa nila. Kaya do not be in friendship with the world. Di ba? Pag ang kasama sa libutan, unti-unti ka nihilahin nila sa kanilang mga anyo, sa kanilang kasuotan. Di ba? Sa kanilang mga pag-ugali, madadala ka. Pero hindi masama, makisalamuha. Okay, makisalamuha ka. Makisama ka sa kanila, makipag-ibigan ka. Pero dala mo ang salita ng Diyos at maging ilaw ka sa kanila. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? It is not bad to be in company with the unbelievers. Hindi masama, makisama ka. Pero, siguraduhin mo na hindi mo susundin ang gusto nila. Dapat ikaw ang susundin nila. Dadalhin mo sila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Then, nandito tayo para lamang maging ilaw at sundin ang kayang kalooban. That is our duty. Do not be in friendship with the world. Pag naging kaibigan ka at sinunod mo sila, ang tawag sa atin, mga ngalunya sa harapan ng Diyos. Yan po yung mga hadlang why we are not hearing the voice of God. Kaya hindi natin napakinggan ang tinig na Pinoon kasi nakapokus tayo dito sa mga bagay sa mundo. Para sa mga tao na hindi masyadong mahalagang salita ng Diyos, kamangmangan. In fact, this preaching are foolishness to them. Diba? Sabi ng Biblia, to those who are perishing, the preaching of the cross is foolishness. But to those who are saved, it is the power of God. Praise the Lord. Sa mga napapahamak, sa mga papunta sa kapahamakan, ang pangangaral ng cross ni Kristo, ang pangangaral ng kaligtasan, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ay kamangmangan. Ngunit sa mga ligtas at gusto maligtas, ang pangangaral ng cross ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord! Ang mga Egyptian, why did the Egyptians died in the Red Sea? Dapat malaman natin. Bakit ang mga Egyptian na yan, lahat nalunod sa mapulang dagat? Kasama kanilang hari. Anong dahilan? Alaman natin. Nagkulang ba Diyos sa kanila ng pagpapaalala? Hindi nagkulang. The miracles that had been shown to them are more than enough for them to acknowledge that there is a God. Yung mga himala may nakita ng Diyos sa Egypt, sapat na yan para makilala nila at kanilang igalang na mayroong Diyos na naghahari sa buong mundo. There is a God who is sovereign. There is a God who controls the affairs of human. Pero hindi, masyado silang mapagmataas. Akala na sila na yung hari. Because at that time, Egypt is the most powerful, the richest empire at that time. Egypt, pag hari ka doon, sinasamba ka ng mga tao. Nakalimutan nila na they're just human. Kaya ang Diyos nagpakita ng mga palatandaan, mga signs, mga miracles, mga wonders. Pero in-ignore nila. Kaya lahat sila nalunod sa Red Sea. Can you read? Exodus chapter 14, verse 24, 25. Exodo 24:25 o Exodo 14:24-25. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo at inalisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap. Na ano pat sinabi ng mga Ehipsyo, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinagkikipaglaban sila ng Panginoon ng mga Ehipsyo. Ulitin natin, ano sabi yan? 24.
At nangyari sa pagbabantay sa kinumagahan, madaling araw, ito nangyari. Naminasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Bago sila dumating doon sa kapahamakan, 10 beses na nag-warning yung mga Panginoon sa Egypt. Anong klaseng warning? Nagsalita ba ang Diyos? Hindi. Nagpakita lang ng mga makapangyarihang gawa. Amen? Nagpakita ng mga himala. Yung mga salot dumating sa Egypt. Palaka, mga locust, mga langaw, ang dami. Na ano yung Egypt, talagang nasira. Mga fire and hailstone, nasunog sila. Pero nagmatigas pa rin sila. Nagpakita na ang Diyos. It would be repeated in our time today. Marami papakita ng Diyos. Marami na mayayari sa mundo. Mga famines, pestilences, mga kahirapan, mga virus, mga pandaraya ng Antichrist sa mundo. Pero ang iba, just ignoring it. Ganun na ganun. Panahon na Egypt. Panahon ni Moses. 25, sabi niya. At inilisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap. Ano pat, sinabi ng mga Ehipsyo, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat pinapakipaglaban sila ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Inusig nila yung mga sina Moses, sa mga Israelita. Inusig yung mga taong sumunod sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Inusig nila. Gusto nilang saktan at patayin. Pero sila po ang napahamak. Sila napahamak. Maraming kababalaghan ang pinakita para sila'y makumbinse na Diyos nga ang nangusap. Pero binaliwala nila. Binaliwala. Kaya ng Diyos. In spite na marami siyang paalala, minut hindi natin pinapakinggan, hindi natin pinawalaan, judgment will suddenly come. Ganyan ang Diyos sa Biblia. Napaka-mahinahon, napaka-long-suffering, matagal ang kanyang pagtitiis. Pero sa oras na hindi ka nagbantay at nagpatuloy ka sa pag-ignore ng kanyang mga salita, judgment will suddenly come. And you will not escape it. Hindi makakatakas yung mga hindi tumalima. Pero dito, pinagpala ka. Dahil bago mangyari yan, God will speak to you. Na anak, maghanda ka. Nasa huling panahon na tayo. Maghanda ka na para salubungin mo ang iyong Diyos na nagmahal sa iyo. Ang Diyos na nagligtas sa iyo. Nagpatawad sa iyong kasalanan. Huwag mo bigyan ang mundo na ito. May pagpapala ka, wala. Pareho lang. Ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi nagbabago. Hallelujah! Praise the Lord! So, ito yung nag-delay. Ito yung mga nag-delay ng kanilang pagsunod. Number 1 is Egypt, King of Egypt and his kingdom. Dinelay nila. Hindi sila, kumbinsido sila nga Diyos nga yung nagsugo kay Moses. Pero dinidili nila, saka na. Hanggang sa naging huli na ang lahat. Number 1 na nag-delay is Egyptians. Nag-delay para pakinggan, usundin ang tinig ng Diyos. Ikalawa, Israel. Israel nag-delay rin. Ito mga pinili ng Diyos. And yet, they delayed in following the voice of God. Numbers chapter 14, 41, 45. Dito po sa aklat ng Bilang, Kapitulo 14, ang talata po ay 41 hanggang 42. At sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon sa bagay na hindi nyo ikasusulong? Huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo upang huwag kayong masaktan
sa harap ng inyong mga kaaway. Ayan. 14, chapter 14, Numbers 41. Anong sabi sa simula? At sinabi ni Moses, bakit sinalangsan ninyo ngayon ang utos ng Panginoon sa bagay na hindi ninyo ikasusulong? Ang istorya dyan, kung basahin mo lahat yan, ang utos ng Diyos ng Israel, pasukin ninyo ang lupang pangako. Dahil binigay ko na sa inyong mga kamay. That was the story. Hindi natin isa-isahin para mabilis tayo. Kahit basahin nyo sa bahay ninyo. Chapter 14. Binigay ko siya yung lupang pangako. Inyo na yan. Diyan kayo pinagpala at diyan kayo ligtas. Sabi ng mga spy na nag-espiya sa lupang pangako, nung bumalik, nakakatakot ang lupang pangako. Maraming mga higante. Di ba? Yan ang istorya dyan. Kaya, di sila tumuloy. Di sila tumuloy. Nagalit ang Diyos. Yung nagdala ng masamang balita, pinatay ng Diyos sa harapan nila. O nagsisi sila ngayon, tutuloy na kami. Ano sabi ng Panginoon? Hindi, huwag kayo tutuloy. Sabi ni Moses, hindi nyo kasama ang Diyos. Sinuwain nyo siya eh. Paano kayo sasamahan? Huwag muna kayo tumuloy. Maghintay kayo kung kailan siya magsasabi. Ayan ang story dyan. Itumuloy sila. Hinabol sila ng mga Amalekites. Pinagtataga sila ng mga tabak. Marami namatay sa kanila. The same is true today. The same is true. Pag sinabi ng Panginoon, anak, gawin mo yan. Hindi, mahalap pa yun eh. Nakatakot eh. Ano kala ang buhay ko pag lagi na ako magsasamba? Ano kaya maging buhay ko? Ha? Ano tayo? Sabi ng malapit nun, pumasok na sa lupang pangako dahil binigay ko sa inyo. Nakakatakot, ano ba yung maraming higante doon? Ganon din sa panahon natin. Ang Diyos hindi nagbabago ng kayang principle. Bago sa bumalik, sasabihin niya, anak, gawin mo yan. Anong gagawin ko? Hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan. Inyo-inyo lang yan. Diyos nangungusap sa Biblia at marami mga kapahayagan through the 9 gifts of the Spirit in the Bible. In our time, nangungusap ang Diyos through the gifts of the Spirit, the gift of prophecy, the gift of vision, the gift of wisdom, gift of knowledge. Sa Biblia, pag sinabi gift of knowledge, that is vision. Mga pangitain. Nandiyan sa nangungusap sa church. And yet, many are ignoring it. Kanila lang yan. Nakakatakot yan. Ang mga pastor natin, hindi ganyan. Ating mga pastor, pag kahit bata ang lumapit, mga pastor, nangusap ang Diyos sa akin, ganito, mga pastor, kilos agad yan. Papasting agad yan. Bakit? Pag hindi ka tumalima at sinabi ng Diyos yan, nakakatakot yan. Katulad mga Israelita, dinili nila. So, napahamak sila. Most of them didn't make it to the promised land. Marami sa kanila hindi nakapasok sa lupang pangako. Why? They were delaying and following the voice of God. Punong-puno sila ng pag-alinlangan. Bakit? May mawawala ba sa'yo? Pag naghanda ka, pag sumunod ka, may mawawala ba? Ang Diyos pa nagsabi, magkakamali ang Diyos? Hindi! Pag sinabi niya, magaganap. God will make all things according to His time. Hallelujah! Praise the Lord! He will fulfill all things according to His time, not according to your time. Di ba? Minsan gusto natin, yung oras natin masusunod. Malapin, wag ka na muna bumalik. Wag sana muna mangyari yan. O, pwede naman yung manalangin. Pwede ka na manalangin ng ganyan. Pwede na, hindi masama manalangin. Wag ka na muna bumalik. Tanong malapin, bakit? Anong dahilan? Bakit nanalangin ka na? Ayaw ko pang bumalik. Anong dahilan? Para pakinggan kita. Depende sa reason. Kung ang reason mo, para
marami ka pang mahayuan ng salita ng Diyos at marami pang kaluwang maligtas, pwede kang pakinggan. Palapakan natin, malapakan. Amen? Pero kung ang reason natin, wag ka na bumalik para pinon, magpapayaman pa ako. Diba? Marami akong pangarap sa mundo na gusto ko pang matupad. Sabi ng Panginoon, baka sabi ng Panginoon, sarili mo lang yan, anak. Hindi yan ang aking kalooban. Hindi tayo pakikinggan. Pero bilang anak ng Diyos, you know the Word of God. Tinuruan na tayo natin mga pastor. Hindi nagkula natin mga pastor. Maglingkod ka ng totoo. No mental reservation. Walang iniiwan sa isip mo na para labagin ang kanyang kalooban. Sa isip pa lang, gusto mo lahat. Pag sinabi niya, gusto mo gawin. No matter what. Kahit masakit sa'yo, gusto mo gawin. Bakit? Ang dulo niyan, pagpapala, kaligtasan, at buhay na wala hanggan. Pag sarili na natin, sinunod natin, it will end up in judgment. Ipinagpala kayo kasi tunay kayo na anak ng Diyos. You will be given a chance. God will give you a chance. If you are not following today, God will give us a chance to follow Him. Amen? Huling nag-delay. Ito nag-delay ng pagsunod. Dinili nila. Sabi, hindi pa, saka na, malapay na. Saka na. Egyptian, saka na. Pinakitaan na ng mga milagro. Pinakitaan na lahat. Saka na. Just ignoring. Israel, ganun din. Saka na kami papasok doon pang pangako. Mapanganib pa. Saka na. Pag hindi na mapanganib, naku, yan ang kalaban ng Diyos. Hindi niya, ang pagsunod ng Diyos, hindi sa convenience natin. No! Kahit hindi ka komportable, gawin mo! Dahil siya ang bahala sa'yo. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganyan sa Biblia. Kaya marami mga churches nabigo. Alam bakit? Pag walang pagsubok, naghahayo, nangangaral, diba? Pag maganda ang nangyari, mainit maglingkod. Pag may trials na, tumitigil na, ayaw na manalangin. Nabigo sila. Nabigo, hindi, ibig sabihin, hindi natupad yung plano ng Diyos na lalago ang gawain. Pero ating mga pastor, may pagkain, wala. May sasakyan, wala. May pagsubok, wala. Putol ang ilaw, wala. Hindi tumitigil sa paghayo at pagpupore. Ganyan. Ang pagsunod ng Diyos, not according to your will, but according to the will of God. Amen? Komportable o hindi, you are commanded to follow. Bakit? Ang dulo niyan, tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag tayo maghintay ng comfortable. Di ba? Krusada, mga pastor ng araw, 1980s pa. Matotoo, natin beloved Mama Dear. Ayun na mga pastor, nagpa-fasting. Wala pa mga worker, dalawa pa lang sila. Krusada, dalawa lang sila ng krusada na. Ibang pastor pa yan. Pag marami na tayong kasama-sama tayo magkrusada. Pag marami ang tumutugtog, pag marami nang umawit, saka tayo magkrusada. Mga pastor, dalawa lang sila, krusada. Palapakan natin, palapakan. Hallelujah! Umpisahan mo, tatapusin ng Diyos. Umpisahan mo, palalaguin ng ating mahal na Panginoon. Minsan, ang mind natin, gusto natin malago agad. Maganda agad. No, hindi ganyan sa Biblia. Di, krusada. Sige, mag-announce. Wala pa nga pampagawa ng leaflets eh. Announce lang kung may gapon, may krusada, dito, ganito. Ganun lang kasimple. Very humble beginning. Sabi ng mga pastor, sweetheart, kumusta? May stage na ba? Wala pa. Nag-ikot ang Mama Dear, babae. Nanghiram ng 2x2 para gawing stage. Kung hindi mo alam salita ng Diyos, hindi mo gagawin yan. Pero kung alam salita ng Diyos, kahit hindi komportable, gawin mo. Dahil dyan magsisimula ang kapayarihan ng ating mahal na Panginoon.
O, nagkrusada. Nang hiniram na, pati stage, hiniram. Pati kahoy, hiniram. Umawit. Nangaram na pastor, sino ang umawit sa altar call? Isa lang, Bread Mama Dear. Wala pang nagigitara. Ang awit, the Savior is waiting to enter your heart. Umawit, walang instrumento. Pero mga tao, gumagaling. Wala sa ganda, kundi sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Paano ka sasamahan ng Diyos? Gawin mo. Mahirap, may pagpapala, wala. Komportable, wala. Ganun din gawin mo. Yan ang Diyos ang bahala sa'yo. Ganyan sa Biblia. Sabi, asa ka na kami maglilingkod, pag komportable na. Di ba? Binatutukon sa inyo dati. Hinayuan ko isang kapatiran na nanlamig nung araw. Hinayuan ko. Ako lang mag-isa. Pagdating ko, naninigarilyo sa bahay. May kasamang mga unbeliever, nagsusugal sila. Iko, kapatid, umalik ka na. Abisa ka na, pag komportable ng buhay ko. Nung araw, usong-uso pa kayo yung Tamaraw FX. Abutan nyo yon, Tamaraw FX. Pag may Tamaraw FX ka noon, wow, iba yung dating mo. Wow, naka-Tamaraw FX. Sabi, pag may Tamaraw FX na ako, sa ako dadalaw. Ayaw ko mamasahe. Sabi ko, bahala ka. Tinatawag ka na ng malapi noon. Di ba magkakasama tayo dati sa gawain? Bakit ngayon, tiniwanan mo kami? Sabi ko, tawa-tawa lang siya. Tuloy-tuloy sa pagsusugal. Umalis na ako, sabi ko, sige, hintayin kita sa gawain. Ako, hindi dumating. Ang nangyari, after 1 month, nagtatrabaho siya dahil sa isang grocery. Hindi pa pag-uwian, di ba yung grocery, sinasara yung, ano tawag doon yung pintuan na dihila lang? Ha? Roll up. Roll up. Nandun siya kasi pauwi na sa alas 5 na, nandun siya ibabaw sa roll. Yung roll up na yan, hindi yan bababayan pag hindi mo hinila. Di ba? Nandun nakataas yung roll up. Hindi, uwian pala, nakalabas, nakatayo siya. Yung roll up, biglang bumagsak. Paano nangyari yun? Yun ang malinaw na palo. Pagbagsak, tama sa ulo niya. Muntik mabiyak ang ulo niya. Nawalan siya ng malay. Pagising niya, nasa ospital na siya. Muntik mabasag ang bungo. Sabi niya, Mana Pinoon, may epic so wala, babalik na ako. Hinintay pa masaktan. Parang sa panahon natin niya, Antikristo, wala pa yan. Baka pag, hindi ka na makabili, hindi ka na makalabas ng bahay, Mana Pinoon, patawarin mo ako. Naniniwala na ako. Pero sabi na, Antikristo, sorry, hindi ka na makakalabas. Hinta ba na ito mangyari yan? Ngayon pa lang, now is the time of preparation. Amen? Ngayon na tayo magnalangin, Lord, anong gusto kong gawin? Anong gusto mo gagawin ko? Amen? Diba sa praise the Lord? Mangusap ka sa akin, malapay noon. Nangungusap na ka sa'yo, hindi mo naririnig eh. Malapakan natin, malapay. Hallelujah! God is speaking to you in His Word. In the 9 gifts of the Spirit, God is speaking to us. Ano ba yung 9 gifts of the Spirit? Ano yan? Last verse, basa natin. 1 Corinthians chapter 12. Ang Diyos nangungusap sa magitan ng siyam na kaloob na Espiritu sa church. Diyan siya nangungusap sa atin. But some of us are just ignoring it. 12. 7. Di natin ubusin lahat. Yung 9 gifts. Yan lang sa unahan lahat. 7 up to 8. Amen. Dito sa unang mga taga-Korinto, 12, 7 hanggang 8. Datapwat sa bawat isa, ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamagitan ng Espiritu, ibinibigay ang salita ng karunungan. At sa iba'y ang kasalitaan ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa English, but to one is given by the Spirit the word of wisdom. Salita ng katawan. Ito yung sa church ito. Gift ito, mga gifts ito sa church. Mayroon dyan makakakita ng vision. Iba naman, bigyan ng mga dreams na malapay noon. Iba naman, prophecy, magsasalita sila. Yan po, ganito ko dyan. 8.
Sabagat ay isa, makita ng Espiritu na ibinigay ang salita ng karunungan, the word of wisdom. Ibig sabihin niyan, ang Diyos mangungusap sa iyo. Okay, makakikita ka, ipapakita sa Diyos mangyayari, ang tawag dyan, ipapakita sa iyo mangyayari, ang tawag dyan, the word of wisdom. Sad to say, maraming din niwala dyan. Sa Biblia yan, kasulat. The word of wisdom, ipapakita sa iyo nangyayari. At sa iba naman, ang salita ng kaalaman, ayun din sa Espiritu. Yung mangyayari sa darating, ipapakita ng Diyos ang tawag dyan, the word of wisdom. Marami yan. Nine gift. Word of, gift of miracles, healing. Kasama yan. The gift of the Spirit. Kasama po dyan yung, di ba, yung nagpapatotoo ka, di ba, mga kapatiran? Kahit saan sa mga actors natin, lalo na sa main, pinakita ng Diyos sa kanya. Pinakita sa vision. Yan po ang tawag dyan, word of wisdom. Kaalaman. Ipapakita siyang darating. Yan po nangungusap ang Diyos sa ating pananahunan. Mahal. Ngayon, kung ini-ignore natin yan, medyo may problema yan. Mahal. Pero alam ko na tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Amen? Huwag natin i-ignore yan. Mahal. Mag-pray tayo lagi maghanda. Mahal Panginoon, anong kalooban mo? Kasi panahon ni Noe, panahon ng mga Egyptians, Israelites, judgment came to them suddenly. Biglaan lang. Pero bago dumating yung biglaan, marami na lang paalala. Marami na lang warning. Amen? Kasi praise the Lord. Dinidili nila ang pagsunod. Kaya sila po'y napahamak. Salamat sa mga Panginoon. Pag tunay ka anak ng Diyos, God will speak to you. Bibigyan ka ng pagpapaalala. Hindi siya magkukulang sa atin, sa pangunan natin mga pastor. Pero, huwag natin paabutin na napunta tayo sa pinakadulo na at wala ng time. Maubusan tayo ng time. As long as there is time, prepare. We are in the end times. Number 1, preparation, spiritual. Lagi kang mainit na maglilingkod. Lagi ka na sa gawain. Lagi ka nagpupuri sa bahay. Huwag ka makiayon sa gawa ng sanlibutan. Lagi kang matuwid. Yan po number 1, preparation. Pag lagi kang matuwid, ang Diyos lagi nakatingin sa iyo at magsasabi sa iyo, anak, ito ang gagawin mo. Amen? Kaya dito lang yung mayayari sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin, bigyan natin ng tunay na pagpahalaga itong gawain na binigay ng Diyos sa atin. We are here because we are chosen by God. Tayo pinili. Mahirap man, maganda man o mahirap mangyari sa buhay natin, you are required to follow the Lord. Hallelujah. Sabi ba na pastor, panagkrusada na, kinakabahan na siya. Sabi ng Diyos anak, magkrusada ka. Bakit? Mahal ng mga tao Ayaw na isang kaluluwa mapunta sa impyerno. Hindi kalooban ng Diyos. Ayaw niya ni isa mapahamak. Ayaw niya. Kaya gagamit siya ng tao, mag-uutos siya para sabihin ng katotohanan. Sabi ng mahal na pastor, pag nagsabi ang mahal na sa akin, magkrusada ka, anak. Mahal na pastor, kinakabahan daw siya kasi ibig sabihin niyan, kailangan mo mag-ayuno. You have to cry to the Lord day and night. Kailangan mo maghirap. Kasi hindi mo gagawin yan, walang ipapanganak sa kingdom, karya ng Diyos. Sabi ng pastor, pag sinabi ng Diyos, krusada, kinakabahan sa akin. It takes about 40 days and 40 nights para mga tao ay magbago, gagaling. Kaya nga tayo nakarating dito Amen? Tapos nandito na tayo, pabayaan natin ang pangungusap ng Panginoon. Huwag natin sayangin yung mga luha na pumatak sa mata ng man of God. Higit sa lahat, ang dugo na ating malapit sa Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Huwag natin sayangin. Pagpatuloy natin, kahit na hindi tayo komportable, minsan sa sinasabi ng Diyos, pero napakarunong naman ang Panginoon. Alam niya ang ginagawa niya. Minsan hindi natin maintindihan, but we have to follow because God is God. Ang Diyos ay Diyos. He is
perfect in wisdom and knowledge. Alam niya ang ginagawa niya. Pag sinabi niya, alam niya, yun ay nakabubuti sa anak ng Diyos. Minsan ang inisip natin, parang hindi maganda sa akin, hindi magandang dating, hindi ako komportable, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, ang isip ng Diyos, alam niya na sa dulo niyan, yan ay makakabuti sa iyo. Habang tayo mawit, hallelujah. As we sing the song, puri natin malapit. Mula pa sa simula, hallelujah. Habang ginawit natin, nawiting ito. Hallelujah. Praise the Lord. Gawin natin panalangin na nawiting ito. Hallelujah. Purihin natin malapit. Saan mo man dalhin ang buhay ko? Di ako magkahihindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, di man madali aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingay sa iyong piling, pagpapahingay sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan, at ako ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Sabihin mo ang takis, Magsisisi tayo na mahal. lahat Habang ng nainawit iyong natin, awitin ito. mga balakid. Akin itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Dumating man ang suliranin, Hallelujah. alam kong Hallelujah. ito'y Lord iyong Jesus. papawiin. Pinakita mong himala sa akin, o Diyos, ika'y papupurihan. O Diyos, ika'y papupurihan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ay may buhay na walang hanggan, at ako ay may buhay na walang hanggan. First stanza. Saan mo madali ng buhay ko? Hindi ako makahihindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, hindi man madali aking susuungin.
iyong piling, magpapahinga sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Hallelujah, praise the Lord. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko Magpuri tayo, minamahal. ang kabutihan mo. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko. At ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating malapit. Magpuri tayo lahat sa ating malapit ni Jesus. Madalas tayo nagkukulang sa malapit noon. Ngunit ang Diyos kahit kailan hindi nagkukulang sa atin. The Lord understands because He knows that we are human, but we have to struggle. Kailangan natin magsumikap para magawa natin ang kanyang kalooban. Naintindihan niya na minsan tayo may takot dahil tayo tao lamang. Pero sasabihin ng Diyos sa iyo, anak, huwag ka matakot, kasama mo ako. Hallelujah! 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 Kasama natin sa hirap, ginawa, sa pagpapala, sa tagumpay, sa pagsubok. Kasama natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya huwag ka matakot. Gawin mo anong gusto niya. Dahil siya lamang ang may pangako ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! 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 Huwag mong tingnan ang kahirapan,
pangako ng ating mahal na Panginoon. Beyond the trials and suffering, there is victory in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Ibigin mo ang Diyos. Kahit masakit sa iyo, gawin mo. Dahil alam niya, ano ang makakabuti sa kanyang mga anak. Dahil isa kang pinili, tunay kang anak. Alam niya, what's best for us. Hallelujah! Praise the Lord! God! Hallelujah! 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 Hallelujah, my Jesus. It is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Patuloy tayo makipag-ugnay, minamahal sa mahal na Panginoon. Habang naramdaman pa ng iba ang kanyang banal na Espiritu. Hallelujah, my Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ihan mo, ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ngayon may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Mayroon mga baguhan o wala, manalangin tayo lahat. Minamahal. Napakabait natin, mahal na Panginoon. God, He is the God who answers our prayer. Hindi na marunong tumanggi sa mga nagpupumilit. Kahit anong klaseng problema mo, kaya yan, lutasin. May kahinaan ka, ibigay mo sa atin, mahal na Panginoon, tutulungan ka. May sakit ka, mahal na Panginoon Jesus, nagpapagaling. Hallelujah. Ilagay yung mga kamay sa iyong mga ulo. Isipin natin, ang mga pastor, nagpatong sa ang kamay sa iyong mga ulo. Para gagaling kayo, anumang klaseng sakit mayroon kayo. Kalooban ng Diyos na gagaling ka, ang kalooban ng kaaway ng Diyos, ng Diablo, hindi ka gagaling. Pero ang kalooban ng Diyos, gagaling ka. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, hawakan mo na ikaw ay magaling na. Kalooban ng Diyos na pagpapalain ka. Kalooban ng Diablo, gawin kang mahirap.
Pero pag anak ng Diyos, ang kalooban niya, pagpapalain ka. Hindi ka gagawing buntot, gagawin kang ulo. Gagawin mo lahat para magawa, para matupad sa iyo pangako ng ating mahal na Panginoon. Handa kang humarap sa kahirapan para ang pangako ng Diyos matupad sa iyo. Hallelujah. Taas ang kamay na wala makaramdaman. Anong klaseng problema ninyo? Lulutasin yan, ating mahal na Panginoon Jesus. Nakilang Diyos sa langit, sa tamis na pangalan namin, pinakamahal na Panginoong Jesus. So, unang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor, the end-time prophet, our loving God. Magaling niyo po lang may sakit, aming kapatiran, sa po ng mga webcast viewers. Ipatong yung kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan ng sakit. Palayasin ninyo, Jesus is more powerful than Satan. Walang kapangyarihan ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Basta sumasampalataya ka! Hallelujah! Pagaling mo lahat na may sakit, malapit sa hapong ito. Lahat may problema, ikaw maglutas. In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Aking sinasaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, makahirapan, lumayas ka ngayon din, ay kumanyo. In the name of Jesus, cast out, the children of God, right now, in Jesus' name, be healed, in the name of Jesus. Be healed, body be solved, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga bisyo, kailangan, lumayas ka ngayon din, falak ng Diyos, in Jesus' name. Hallelujah, pagpalain ka sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo na magaling na kayo? Tas ang kamay, minamahal. Magaling na kayo. Tas ang kamay, pinagpala kayo ng ating mga Pinoy. Sumigaw tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! God bless you, minamahal. Palain kayo ng lubusan natin mga Pinoy. Maupo muna kayo sandali. Bago sa ating mga announcement, meron po tayong special offering. Minamahal. Mabigay tayo. Yung the best ibigay natin. Dahil yung ating magagamit na special offering, kayo po nakikinabang lahat, minamahal. Kaya pag nagbigay tayo yung the best, di bali mahirapan ka, babalik sa iyo yan 1,000 times over. Amen? Huwag ka matakot mag-release. Dahil ang Diyos mo buhay. Ibabalik sa iyo yan 100%. Sakripisya, nagbigay ka dahil gagamitin para sa gawain at makikinabang ang lahat. Magbigay ka ngayon. God will bring it back to you 1,000 times over. Pag naniniwala ka at nagbigay ka na may kasamang pagmamahal, pagmamalasakit, at pag-ibig sa Diyos. Yan ang sekreto, minamahal. May pagmamahal sa Diyos at pag-ibig sa gawain. Yan ang nasa mind mo. Give the best. It will be given back to you 1,000 times. Lahat ang bibigay ngayon na malaki para sa gawain, magagamit lahat, makikinabang lahat. Ibabalik. Lahat ang naniwala, tas ang kamay, ibabalik sa iyo 1,000 times over in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ang bibigay, yung the best ngayon, ibabalik sa iyo 1,000 times over. Pinagpala yung naniwala. Nandiyan po yung mga offering cloth natin na mahal. Yung box na lang siguro, yung box na lagay dito. Pakita natin. Kasi mayroon tayong paggagamitan na mahalaga sa gawa. Yung box pakilagay dito, mag-march sa ating kapatiran na mahal. Give the best. Dahil yung bibigay po ninyo, hindi para sa tao, sa Diyos at papakinabangan ng anak ng Diyos. Nasa katotohanan po tayo. Huwag po kayong mag-alinlangan. Totoo ang Diyos natin. Amen? Kailangan totoo tayo. Totoo kang naniniwala. Pakita natin na we believe that God is real. That the gospel of Jesus Christ is true. Kilagay dyan. Magmarsa po kayo na mahal. Mamaya na panalangin. Amawit na tayo, mamaya pinalangin after na magbigay.
The best ibigay natin. Kasi may importante tayong paggagamitan yan. At kayo po makikinabang lahat. Punin natin malapit noon ang mga singers natin. Mawit na po. Marcha na po kayo. Mamaya na pagpe-pray. After na magbigay kayo. Pagpe-pray po natin. Hallelujah. Oh, isa-isa na po kayo punta. Hallelujah. Sacrifice of praise. I've seen your heart in the holy Bless, place. ibigay natin ang I mga have known your mighty Para ibalik ways. sa'yo ng I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your heart in your holy praise, for I have known your mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Always and forever. God bless you so much. Pagpalain ka naman ang Jesus. Panalangin natin, beloved Brother Ray Santos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dakala pala po naming Ama, Diyos, ang mabanal sa matamis ang pangalan mo, aming pinakamamahal pa ng Jesus. Yes, So, hallelujah. beloved pa sa mga Panginoon, maraming salamat mga pa sa mga kaloob mga Panginoon. Special maraming offering beses. mga Panginoon. Thousand Patuloy mo mga times Panginoon, over. mas basa mga Panginoon, hallelujah, mga nagkaloob mga Panginoon, hallelujah. Kaloob sa iyo. Ito yung magamit mga Panginoon sa iyong mga gawain mga Panginoon. Patuloy pagpalain ng bawal sa mga Panginoon materialis. Pinansan at tigit ang ipagpalang espiritual. Ito ang samat panalangin po namin sa matamis ang pangalis. Amen. God bless you. Minamahal, pagpalain kayo sa inyong mga pag-ibig sa ating mahal na Panginoon Jesus. Ang ating papanambahan tuloy-tuloy dito sa Baliwag, Bulacan, Barangay Makinabang, every Sunday, Wednesday, and Friday. Sa Wednesday, alauna pa bisa na gawin natin. San Ildefonso, sabay pong gawain natin ngayon. Kaya ibang mga manggagawa, hindi pa natin kasama. Ibang mga awit nasa San Ildefonso. Punin natin manapin noon. At sa Wednesday, ang Wednesday na, ang midweek na doon ay Martes. Sa Ildefonso, may gawain siya ng Martes, alauna. Overnight prayer doon ay Friday rin. Mas maaga lang doon, alas 5 ang umpisa. Dito po ang overnight natin, 7 o'clock to 1 o'clock. Tuloy-tuloy po natin yung live streaming. Punin natin yung malapin ni Jesus. At nainitan pa ba kayo? Hindi na. Lamahan? Malamig na dahil kagabi. Pinalagyan po natin ang prayer niyan. Gabing-gabi na dumating yung mga naglalagay. At ipapalinis pa po natin sa darating na Friday. Napakamahal ng bayad. Pero alang-alang sa inyo, ayaw namin mainitan kayo. Praise the Lord. Punin natin yung malapay noon. At yung ibang Bible study natin, mainit. Dati, nag-umpisa tayo sa napakainit. Pero ngayon, nasa ulang talay mga pastor, nagsumikap kayo, tayo. Kaya, yun po yan. Malamig na ang ating pagtitipon.
Sa Deponso, nakaraan mga gawain, napakainit, napakababa yung kisame doon, napakainit. Pero ngayon, bago lang po, may ginamit, malapay noon, may ginamit, air condition na po doon din. Uli natin, malapay noon. At unti-unti yan, lahat ng mga gawain natin. Unti-unti, iba, sinusubukan pa tayo. Minsan, iba ang magawain natin, mainit. Ngunit pagsubok lang yan. Isang araw, lahat po yan ay magiging malamig na. Huwag lang po tayo magsawa, patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin natin mahal na Pinisus at tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Na mahal, sa Wednesday, dito po tayo, 1 o'clock. Beloved, Brother Jaime, di maapi, nandiyan ba? Sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved OP. Magkaisa po tayo mga kapatid. Opo mga banal, makapangyarihan sa lahat. Sa unat panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po mahal pa Yesu Kristo. Yung nilang sinasita na dinamahal sa maghapong ito na naging kalakasan ng panampalataya. Maraming salamat po na nagkaloob mga pledges sa mga buhay na patotoo sa awitin ng mga blood. Maraming salamat po mahal pa Yesu Kristo. Sa aming paghihiwalay sa bawat isa. Pag-ingatan po ang bawat isa. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan mo. Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.